beloved, Boss Mike, Cervera. Mga kababayan, may palusot sila. Alam nyo po ba? O kung ano palusot kay Pulong ngayon, mga kababayan, pakinggan nyo. Eto na, syempre, nangunguna dyan yung aso ng mga Duterte. Ano kaya palusot nila, mga kababayan? O, pasok! Physical injuries at grave threats, si Davao City First District Congressman Paulo Duterte. Tinampahan siya ng reklamo sa Department of Justice. Inihain niya ng isang Oh, Department of Justice, DOJ. Diyan pa lang, alam na kaagad natin ang resulta. Take Saan mo gustong sampahan? Kailangan naman talaga sa DOJ yan. Alam niyo si Banat Bay minsan talagang ano to kahirapan na, mga kababayan. Na magsinungaling, may pagtanggol lang ang kanilang ang kanilang kampo. Pero saan mo gustong sampahan? Congressman yan. Ano gusto mo? Daling sa barangay, doon mag-usap. Ganun ba? Siyempre sa DOJ yan. Lahat mga kababayan, ng mga politiko, kung hindi sa ombudsman, sa DOJ ang bagsak niyan. Hirap Yan ang problema. Papalabasin nyo na naman na pinupolitika. Kitang-kita naman yung video kung paano manakit ng tao si Pulong Duterte, note, February 23. Ngayon lumabas. Ngayon, sinampa. Shit. Alam na. Meron bang pinipili yan? Banat Bay, maniwala ka. Ikaw ay nasisiraan, Alam nyo, maraming kaso, magugulat kayo. Abay, 5 taon na nakakaraan pero ngayon lang sinampa. Maraming ganyan. Lalo na yung mga, yung mga kaso ng panggagahasa, pagpatay, at kung ano-ano pa. Marami yung ganyan, hindi lang kay Pulong yan. Alam nyo, baka nakakalimutan ninyo na si Pulong makapangyarihan, maraming pera, di po ba? At nakaupo pa sa gobyerno. So mayroon pang resources, mayroon pang kakayanan kung paano, kung paano ang gagawing diskarte para mailusot niya yan, kung patayin niya yan. Diba? Nang tuluyan. Siyempre, bilang, mga kababayan, bilang isang tao na walang kakayanan, mag-iisip ng marami yan. O ngayon, nakakita ng pagkakataon na makakuha siya ng hustisya sa ginawa sa kanya. Ipagkakait nyo ba? Ipagkakait nyo po ba yon, mga kababayan? Siyempre, hindi. Hindi nyo ipagkakait yan. Na alam na yung galawan to. Nako po, alam nyo mga kababayan, ito lang po, masasabi ko ho dito sa issue na ito. Una-una, expected na po natin yan. Okay? Expected na po natin. Naman pala, expected nyo na pala dapat wag na kayo magkukuda. Sagutin nyo na lang. Di ba? Ganito lang ho kasimple yan. Kung expected nyo na may kaso talagang ganyan dahil alam nyo naman na ginawa niya, ano pat ipaglaban nyo? Saan? Sa korte. Kung saan man niya na maisasampa, doon nyo ipaglaban yan. Wag na ho kayong wag na kayong mga twiran, wag na kayong magsalita. Kasi lahat ng mga sasabihin nyo, pwede ho yan mga kababayan na sagutin ng mamayan. Di po ba? Dahil tayo, iba-iba tayo ng pangunawa at opinyon. Pagdating dyan, di po ba? Pagdating dyan, ito tanong ko sa inyo, tama po ba yung ginawa ni Pulong? Na undayan ng saksak at mga kababayan, muntik niya nang patayin yung tao. Sige nga po, tama po ba yon? Hindi porke bugaw yon, mga kababayan, pwede mo nang patayin yon. Parang yung tatay niya, porke adik, papatayin ka na. Mga kababayan, iba ho yun. So lumalabas dyan parang ganun talaga ugali nila. Wala nang due process. Opo, walang due process. Pag gusto nilang pumatay, papatay na lang. Ganun po ba ang gusto nyo? Siguro, kung ganun man, siguro kailangan na nating humawak ng kanya-kanyang armas. Pagka ganun, yung po ba'y makakabuti sa ating bansa? Yung hahawak na tayo lahat ng armas para protektahan natin yung sarili natin? Naku, mga kababayan, hindi po. Sapagkat, mga kababayan, mawawalan ng silbi ang ating mga alagad ng batas, ang ating kapulisan, ang ating mga sundalo. Nako!
na merong lalabas na ganyan. Bakit to, Kanyo? Ibabalik ko lang po kayo doon sa Oplan Horus. Ito, kasi meron doon pinakita doon sa Oplan Horus, yung nagawa. Kita nyo, konekta, sinabi na nga nagawa-gawa. Kayo lang may gawa nun. Oo, Oplan Horus mga kababayan, sila naglabas nun. Aba mga kababayan, napakadali lang gumawa ng dokumento nun. Sasabihin lang natin mga kababayan na sila ang Malacanang ang naglabas nun. Pero mga kababayan, tinanggi na ng Malacanang yun na walang ganong mga walang mga ganon na plano eh. Pero mga kababayan, isipin ninyo, kapirasong papel, kayang-kaya nating gawin kahit sino, kahit nga elementary, kayang gawin yun eh. O, di ba? O, ngayon, mga kababayan, sa kanila nang galing yung pagpapalabas niyan para siraan na naman ang gobyerno. Ang dami nilang fake news, ilang beses na ba nilang ginawa yan? Eh, halos lahat na nga mga kababayan eh. Ha? Halos lahat na mga kababayan, gawain na nila yan. Una, fake video, pulboron video, fake documents, at marami pang iba. Eto na naman, bago nila. Pati yung pinakita noon ni Digong na papeles at dokumento, galing daw sa BICAM at GAA, mga kababayan. Nako, fake din. O ngayon, ano pa? Siyempre, pagtatanggol niya yan. Kailangan. Bakit? Masisira sila dyan. Bakit? Malaking dagok po yung paglabas ng video na konti na lang papatay na ng tao. Sino? Si Pulong Duterte. Sa akin po ng isang Ayan, mga kababayan, eto. Ganito diskarte nila. Gagawa na naman sila ng kwento, mga kababayan, na kwento daw sa kanila para nga naman maligtas sila kung saan at ano ang magiging resulta ng mga sasabihin nila. Ito, para ligtas si Banat Bay, ipagtatanggol niya ng mga gawa-gawang kwento niya lang. sa akin ito'y kinuwento sa akin po ng isang kakilala na sabi nga niya nandun siya nung mga time na yon. Ang kwento daw sa akin yan, meron daw inilalapit na mga babae sa kanya at Kita nyo, gagawin pa nilang bayani si Pulo. Putik na yan. Ang galing nila, no? Gagawin pa nilang bayani si Pulong dito. Tignan nyo, ha? Putik, kailangan pala palakpakan si Pulong. Ha? Dahil bayani si Pulong. Putik na yan, kailan naging bayani ang nagtangka ng buhay ng iba. sa akin ito'y kinuwento sa akin po ng isang kakilala na sabi nga niya nandun siya nung mga time na yon. Ang kwento daw sa akin yan, meron daw inilalapit na mga babae sa kanya at pinaupo. Syempre, bilang isang public figure, hindi mo naman pwedeng sungitan. No? Sige, okay lang, inom-inom tayo. Wala naman masamang uminom. Parang after daw. Hindi na mga banat pa, hirap na hirap ka lang magsinungaling. Kita nyo? Ay, mga fans daw na pinaupo lang, naniniwala po ba kayo dyan? Hoy, Banat Bay, private yan. Tandaan mo, wala kayo sa pampubliko at nasa iisang kwarto lang kayo. Ay, nako mga kababayan naman pinagloloko tayo nito Hoy, Banat Bay, wag mo kaming gawing bata. Nako, Diyos ko. Tuloy. Pagtagal-tagal, biglang siningil si Pulong. Parang something like that. Parang pinilit na Something like that? Ano something like that? Hindi ka sigurado sa pagsisinungaling mo? Ayusin mo ay pagsisinungaling mo. Anong something like that? Parang di mo naman alam yung diskarte dyan. Di ba? Sabi ni Ninyo? Ano sabi niya? Di ba bugaw ka sa Malacanang? Alam na alam mo yung diskarte dyan. Kaya alam na alam mo rin kung paano ilulusot yan. Kaya lang yung banat mo rito, sablay Sablay yung palusot mo rito. Oo, sablay na sablay. Hindi, mga PR yan, mga yan. Tapos, pinainom mo yan, so singiling kita, gano'n. Noong una, hindi daw pinapansin. Ang yun ang kwento sa akin, hindi daw pinapansin ni Pulong. Parang, Yun yung kwento sa akin. Ay, Diyos ka! akala ko, hindi, di ba? Parang may isip mo, may mga fans lang yan. Hindi naman fans, parang mga support. Ano ba talaga? Fans, supporter, ano? Putik naman, ganun ba talaga kasikat si Pulong? Napapaupuin ninyo? Tandaan nyo mga kababayan, yung mga babae na ganyan, abay iwas na iwas ho sa mga politikong tao, maliban kung babayaran nyo. Alam mo yan, Pulong.
yung mga babae na gumimik lang, tapos sumama na kagad doon? Ano ba naman yan? Anong klaseng kalokohang palusot yan, mga kababayan? Gaguhan po ito, itong katwiran na ito. Gaguhan, wala hong ganun, maniwala kayo sa akin. Pagdating ng babae, sama kami sa'yo. Ano agad? Anak ng pating naman yan, okay, siguro kung ako yan. Oo. Hindi naman ho ako politiko, Pero kahit papano, sikat tayo. Pag nakita tayo, mga kababayan, ng mga chika babe, naglalapitan. Oo. Kaya nga ako, mula nung nakilala ko si Jen Angeles, hindi na ako lumalabas, Oo. Wait lang, nakalive ako. Ay, sorry. Pipirma? Teke? Ako, sorry, maghahanap buhay muna ako sa dali. Oo, kita. Alin ba? Sorry, partner. Yan lang ba? Marami? Saan? Yan. Dito. Dami pinipirman eh. Sandali lang, mga kababayan, alam nyo naman, Sabi ko sa inyo, yung trabaho, pumupunta sa bahay ko, Yung trabaho yung pumupunta sa akin, Hindi na yung trabaho yung pinupuntahan ko, Buti na lang, mayroon akong partner na masipag, Okay na? Dali. Pupunta ako ng BPI mamaya. BPI na yun, di ba? Grabe, sorry naman. Yan. Meron pa? Ganun karami? Ito yung transfer form. Ito yung kondo? Ay, nako, sorry ha. Ako na bahala. Ano to? 388,000 ba to? Kailangan. Sige. Ito yan, ito pala yan. Yan. Magkakasama to. Sige. Mamaya ko na lang aralin. Ito naman yung initial fund sa Japan. Japan. Ito yung yung bagong tindahan. Ito, okay ka na ba dito sa Malolos yan? Ano to? Sa Malolos? Aircon? Ihagel mo pa. Hagel pa. Hindi ko makita. Di ba, bigay mo sa akin yung ako na bahala. Bigay mo lang number. Partner ha? Ay, nako mga kababayan. Sorry naman, nawala tuloy ako ha. Ako. Ito na mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, yung trabaho na yun, lumalapit yung pumupunta sa bahay Sa totoo lang, yung trabaho na yung pinupuntahan ako. Sobrang busy talaga mga kababayan. Eto na, punta na natin itong palusot ni Banat Bay, Terya na mga Duterte, pinuupo nyo dyan, hanggang inaabuso na, yung parabagang inutos-utusan na yung babae, gumawa ng something na parang doon na inis, di umano. Si Pulong, Nainis! Balita ko, yung naibigay daw may tulo mga kababayan, naniniwala po ba kayo sa palusot nila? Na nainis daw si Pulong. Kaya mga kababayan, magpapakabayani si Pulong.
Kaya kailangan mga kababayan, ang gagawin ni Pulong, abay ko kumprontahin yung bugaw na yon. Kita nyo, mga kababayan, tuloy. Sa kanya, parang pinipilit mo yung mga babae na gumawa ng hindi maganda. Alleged po yun, ha? So, doon na inis daw si Utangin ang kwento mo, Banat Bay, halatang halatado ka. Halatang halatado ka! Hoy, Jojo Chavez, Pampina, mga late na kayo. Halatang halatado si Banat Bay rito sa pagsisinungaling. Hirap na hirap ipagtanggol si Pulong. Opo, mga kababayan. Pulong na parang sandali, pang-aabuso yan sa kababaihan. Kaya niya in-approach yung tao. Yun! Ang galing! Pang-aabuso daw sa kababaihan. Kaya eto na, magsusuperman si Pulong. Ha? Iyotman tawag nga nila. Iyotman! Ha? Kita nyo mga kababayan? O naniniwala pa ba kayo dyan? Mga kababayan may nagsabi sa akin din, Banat Bay, eto naman yung version ko, ano? Ha? Eto naman yung version ko. Eto daw hong bugaw, mga kababayan, talagang supplier. Oo, daw, di umano. Kayain natin si Banat Bay. Eto daw po, mga kababayan, itong bugaw, ano po, di umano ay supplier ni Pulong ng mga babae. At mga kababayan, nagkataon lang na mga kababayan, na talagang iyong mga babae ay hindi nagustuhan. Oo, kasi daw mga kababayan, papangit daw. Kaya hindi nagustuhan. Kasi daw, hindi daw mahalaga kay Pulong kung ito ay virgin, kung ito ay may anak na 3. Ang mahalaga daw yung itsura, kailangan maganda. Totoo ba yung Pulong? Totoo ba yung mga chismis na narinig ko? Hindi ka namimili kahit na raspa, bagong raspa. Katatapos lang o kahit may regla. Basta maganda ang itsura. Yun yung Banat Bay, ang katotohanan daw. Di umano. Kita mo? So mga kababayan sorry at meron pa akong nakakahiya naman sa yung trabaho ko, dinadala na sa bahay. Meron pa po akong pupuntan lalakarin sa mga bangko. Opo kita na lang po tayo. Mamaya-maya Baka sakali mamaya may replay tayo. Ano po? So, muli, Mike Cervera po. Opo. Laging nagsasabing, malin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin ang ating bansa. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.